May kakayahan akong malaman kung sino ang mabuti at masamang tao. Mababango ang mabubuting tao, at mababaho naman ang masasama. Pero yung emperador na balitang-balitang marahas at malupit, ay mapait, habang walang nakatingin. Palihim ko siyang binigyan ng maraming matatamis na cake. Hawak niya ang mga cake. Malamig siyang nagsalita sa akin. Ang huling taong nagbigay sa akin ng matamis ay may balak na lasunin ako. Ikaw, anong kailangan mo? Sabi ko, gusto kong maging matamis at masaya ang buhay mo. At hamaba pa ito habang buhay. Ako ang kaisa-isang anak na babae ng ministro ng mga seremonya. Mula pagkabata, may kakayahan na akong malaman kung sino ang mabuti at masamang tao. Hindi pangkaraniwan ang pang-amoy ko. Naamoy ko ang amoy ng mga tao. Mababango ang mabubuting tao, at mababaho ang masasama. Sabi ni Itay, itong kakayahan ko. Pag nalaman ng iba, siguradong magdadala ito ng malaking kapahamakan. Kaya naman, bihira akong lumabas ng bahay. At hindi rin ako gaanong nakikipag-usap sa iba. Hanggang sa ako'y magdalaga, doon lang nalaman ni na Inay at Itay, na hindi lang pala pang-amoy ko ang naiiba sa lahat, pati na rin ang isip ko. Sabi ng doktor, hindi pa raw ganap ang aking pag-iisip. Hindi ko masyadong maintindihan. Siguro, ang ibig sabihin noon ay medyo simple ako. Mula noon, hindi na ako ikinulong ni na Inay at Itay sa bahay. Hindi lang nila ako kinuhaan ng isang guro. Isinasama pa nila ako sa mga pamamasyal. Sobrang saya ko, syempre. Lanlan, tandaan mo. Kapag may naamoy kang mabaho sa isang tao, huwag na huwag mong sasabihin sa iba. Pag-uwi natin, saka mo lang ibulong sa amin ni Inay. Tuwing aalis kami, paulit-ulit yan na ipinapaalala sa akin ni Itay. Pero iba ngayon. Sabi ni Inay, kaarawan daw ngayon ng mahal na emperador. Lahat ng opisyal na may ranggong 4 pataas ay maaaring isama ang kanilang pamilya sa palasyo para bumati. Kamahalan, alam ko noong mga nakaraang araw. Noong isinama ako ni Inay sa teatro para manood, may narinig akong mga taong nag-uusap. Hindi ko na masyadong maalala ang karamihan sa mga sinabi nila. Ang natatandaan ko lang, ang kamahalan daw ay isang napakasamang tao. Kung ganoon, siguradong napakabaho niya. Para mapatunayan iyon, habang ang lahat ay nakaluhod at nakayuko para salubungin siya, tinadya kong iangat ang ulo ko para amuyin siya. Siguro dahil wala ni isang nag-angat ng ulo sa lugar na iyon. Ang paningin ko ay madaling nagtamas sa kanya mula sa gitna ng karamihan. Hindi tulad ng inaasahan ko. Hindi siya mabaho, at napakakisig pa niya. Napakakisig na para siyang isang immortal na galing sa isang pinta. Bago pa ako makapag-isip ng husto, mabilis akong hinayla ni Itay para yumuko. Nanginginig sa takot na dama pa sa lupa. Alam kong nagkamali na naman ako. Sinabi sa akin ni Itay bago kami umalis ng bahay, na hindi pwedeng tumingin ng diretso sa kamahalan. Bagamat hindi ko maintindihan kung bakit. Sa tingin ko, kung maganda ang isang bagay, dapat lang natingnan ito palagi. Tulad ng mga bulaklak sa hardin namin. Gustong-gusto kong titigan ang mga iyon araw-araw. Hindi ako pinagalitan ng kamahalan. Hindi rin niya pinagalitan si Itay. Hindi totoo ang sinabi ng mga taong iyon. Hindi siya masamang tao, pero hindi rin siya mabuting tao. Hindi ko maamoy ang kabahuan mula sa kanya. Napakakaiba, pero ayaw na ni Itay na subukan ko pa siyang amuyin. Matapos niyang lagyan ang mga braso ko ng sandamakmak na matatamis na kakanin. Sinabihan niya si Inay na dalhin ako para mamasyal sa hardin. Ang hardin sa palasyo ay mas malaki kaysa sa amin. Bukod sa maraming mga bulaklak na ngayon ko lang nakita, mayroon ding maraming mga batuhan na magandang paglaruan ng tago-taguan. Habang abala si Inay sa pakikipag-usap sa mga ginang, dinala ko ang aking mga kakanin at sumuot ako sa mga batuhan. Hindi ko alam kung sadyang napakagaling ko lang magtago, o kung sadyang mahina lang talaga si Inay maghanap. Ang tagal-tagal niya akong hindi mahanap. Nadatnan ko ang mahal na hari. Nakatayo siya sa likod ng isang artipisyal na batuhan. Ang malamig na sinag ng buwan ay tumatama sa kanya. Dahil doon, lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Naisip ko, kung lalaki lang ang diwata ng buwan sa mga aklat ng kwento, siguro'y ganito mismo ang kanyang itsura. Sa mga sandaling iyon, may isang mayanhing babae na nakatayo sa harap niya. Nanginginig ang boses ng babae nang siya'y magsalita. Ang anumang naisin ninyo, kamahalan, ay handa ko pong ibigay. Ano bang gusto ko? Napatawa ang mahal na hari. Sumagot ang babae, kung papayag po ang kamahalan na gawin akong reyna. Ang angkan ng mga li ay laging uunahin ang kamahalan sa lahat ng bagay. Marami pa silang pinag-usapan. Hindi ko masyadong marinig ng malinaw. At hindi ko rin masyadong maintindihan. Nang tumalikod at umalis na ang babae, biglang lumingon ang mahal na hari at tumingin sa direksyon ko. Mas matalino siya kaysa kay Inay. Agad niya akong nahanap. Mahal na hari, paano ninyo po nalaman na nagtatago ako rito? Tumalon ako mula sa likod ng mga bato. Itinagilid ko ang aking ulo at nakangiti siyang tinanong.
Bahagyang kumunat ang kanyang magandang kilay. Naglakad siya papalapit sa akin. Nang makalapit na siya, saka ko naamoy ang kanyang amoy. Hindi ito mabaho, hindi rin ito mabango. Isa itong bahagyang mapait na amoy. Katulad noong huli akong nagkasakit. Iyon ang amoy ng pinakamapait na gamot na ibinigay sa akin ng doktor. Lumapit ang mahal na hari sa mismong harapan ko. Tinitigan niya ako ng ilang sandali. At sa huli, marahan siyang nagtanong sa akin. Ikaw ang anak na babae ni Ministro Shen, si Shenlan. Tumango ako, nakatitig pa rin ako sa kanya. Bakit kaya mapait ang amoy niya? Bago pa siya makapagsalitang muli, hindi ko napigil ang magtanong sa kanya. Mahal na hari, nakatikim ka na ba ng candy? Mukhang hindi niya inaasahan na bigla ko siyang tatanungin ng ganoon. Bahagya siyang natigilan. Nang hindi siya sumagot, kumurap-kurap ulit ako. Bakit mo yan naitanong? Pagkaraan ng ilang sandali, sa kanya ako tinanong. Kasi, mapait ang amoy niya. Para siyang hindi pa nakakatikim ng candy kailanman. Pero sabi ni Itay, naamoy ko raw ang totoong amoy ng mga tao. At hindi ko raw dapat sabihin ito sa iba. Kaya kinuha ko ang dala kong matamis na cake. At kahit masakit sa loob, binigyan ko siya ng kalahati. Bibigyan kita ng cake. Kakatapos ko lang kumain. Matamis itong cake. Siguradong maraming asukal ang nilagay dito. Sana kapag kinain niya ito, hindi na siya maging ganoon kapait. Yumuko siya at tinignan ng cake sa kamay ko. At bahagyang tumawa. Shenlan, ang lakas naman ng loob mo. Ngumiti ako ng matamis. Salamat po sa papuri, kamahalan. Tigilan na naman siya. Maya-maya, narinig ko sa di kalayuan ang nag-aalalang boses ni inay na tinatawag ang pangalan ko. Siguradong hindi niya ako mahanap. At akala niya ay nawawala ako. Hindi naman ako ganoong katanga, no. Isiniksik ko ang hawak kong cake sa mga braso ng kamahalan. Narinig ko siyang nagsalita ng malamig. May nagbigay na rin sa akin ng matamis na cake noon. Pero ang gusto niya ay mamatay ako. Bigla akong napatingala, at tumama ang tingin ko sa mga mata niyang parang yelo. Ikaw, tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero para sa akin, mukha siyang malamig at puno ng pait. Mas kaawa-awa pa siya kaysa sa basang tuta sa hardin kanina. Nagtiptoe ako para sana haplasin ang ulo niya. Pero hindi ko siya maabot dahil sa sobrang tangkad niya. Sa huli, niyakap ko lang siya ng bahagya. Nais kong maging matamis at masaya ang buhay ng mahal na emperador. At mabuhay siya ng matagal. Papalapit ang boses ni Inay Lanlen. Inilabas ko ang aking dila. Dali-dali kong binitawan ng mahal na emperador. Tinaas ang leleyan ng aking palda. At tumalikod para bumalik. Pagkatapos ng ilang hakbang, naalala kong mayroon pa akong hindi nasasabi. Muli akong lumingon sa mahal na emperador na nakatayo pa rin doon na parang natigilan. Pabulong kong sinabi, nagsinungaling sa iyo yung ate kanina. Huwag kang maniwala sa kanya. Kasi mabaho ang amoy niya. Lalong bumabaho kapag gumagawa siya ng masama. Pagkasabi ko nyon, tumakbo na ako nang hindi lumilingon. Sa ganoong paraan, hindi na niya ako matatanong kung paano ko nalaman. Paano mo nalaman? Nakaupo ang mahal na emperador sa isang mataas na upuan. Nakatukod ang isang kamay sa kanyang baba, at nakayuko para tingnan ako. Kanina lang, noong naghahanda na sina Itay at Inay na ay uwi ako mula sa palasyo. May pumihil sa amin. Pagkatapos noon, dinala ako sa maningning at marangyang lugar na ito. Sa loob ng bulwagan, kaming dalawa lang ng mahal na emperador. Naamoy kong hindi pa rin nawawala ang mapait na amoy mula sa kanya. Sumagot ako nang wala sa tanong. Mahal na emperador, hindi po ba kayo kumain ng matamis na cake? Bahagyang gumalaw ang magagandang mata ng mahal na emperador. Tumayo siya. Habang papalapit siya, lalong tumitindi ang mapait na amoy mula sa kanya. Balitaan kong iba ka raw sa mga karaniwang tao. Nang tumayo siya sa harapan ko at tiningnan ako mula sa itaas. May emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. Akala ko ay alam na niya ang tungkol sa kakayahan kong makaamoy ng mga tao. Kinakabahang lumunok ako ng laway. Ngunit narinig ko siyang nagpatuloy, nasa murang edad ka na. Ngunit ang iyong pag-iisip ay hindi pa buo. Iyon lang pala ang tinutukoy niya. Nakahinga ako ng maluwag, at agad na nanlaki ang aking mga mata para ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ni Maestro, malapit na raw magbukas ang isipan ko. Kahapon sa pagtitipon, may napansin ako. Ang gaganda at buhay na buhay. Bisado ko na rin ang tula. Narinig ito ng kamahalan, ang emperador. At tumawa siya ng isang beses. Sa sandaling iyon, tumakbo papasok ang yunukong nagdala sa akin dito kanina. Lumuhad siya sa di kalayuan. At pabulong na nagsalita, kamahalan, si Lord Shen po ay nakaluhod sa labas ng bulwagan at nais kayong makita. Si Itay. Napalingon ako sa yunuko. Nakayuko lang ang yunuko at hindi nagsalita. Muli akong tumingin sa kamahalan. Hindi niya pinansin ang yunuko. Sa akin lang siya nakatingin. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mahal na mahal ka talaga ng tatay mo.
Buong diin akong tumango, nagningning din ang aking mga mata. Siyempre naman, ang itay ko ang pinakamabait na itay sa buong mundo. Kung ganoon, napakasaya mo naman pala. Ako naman, wala akong tatay. Napakapait nang sabihin niya iyon. Bamalat sa kanya ang matinding kalungkutan. Kung ganun, gusto mo bang maging tatay mo na rin ang tatay ko? Hindi ko na malayang inaalo ko na pala siya. Bahagya siyang natigilan. Para bang may pamatak na tinta sa kanyang mga mata. Napakaitim, na parang kaya akong higupin papasok. Pagkaraan ng ilang sandali, saka siya nagtanong sa akin. Pwede ba yun? Tumango ako. Pwede naman. Ngumiti siya. Tumingala siya at nagsalita sa yun ukong nasa di kalayuan. Papasukin si Shen Feng. Ministro Shen, ang red along ipinadala mo sa akin ngayong araw. Ay labis kong ikinasiya. Kaluluhad pa lang ni Itay sa sahig. Narinig na niya ang sinabi ng kamahalan. Maraming salamat po sa inyong pagtingin, kamahalan. Ang makinang na perlas na iyon ay sadyang dinala mula pa sa South Sea. Pambihira ang klase nito. Hindi ang makinang na perlas na iyon ang tinutukoy ko. Tumingon ang kanyang kamahalan at sinulyapan ako. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang mga labi. Ang tinutukoy ko ay ang itinuturing mong perlas, ang iyong anak. Nang inag si Itay nang marinig iyon. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan din ako. Ngunit isang sulyap lamang iyon. Mabilis siyang yumukod muli, at nagmamadaling nagsalita, naiiba po ang aking anak sa mga karaniwang tao. Ang pag-iisip niya po ay parang sa isang maliit na bata. Padalos-dalos po siyang kumilos. Kung sakaling may magawa siyang ikagalit ninyo, kamahalan. Sana po ay ako na lang ang inyong parusahan. Tinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa aking ulo. Masyado kang mapagkumbaba, aking ministro. Sa aking paningin, ang iyong anak ay may pambihirang talino. Siya ang unang taong nagsabing matalino ako. Siguradong mabuti siyang tao. Kapag nawala na ang mapait na amoy mula sa kanya, siguradong maaamoy ko na rin ang bango niya. Iyon ang iniisip ko. Kaya tiningnan ko siya at napangiti. Yumuko rin siya para tingnan ako. Marahan niyang hinaplos ang ulo ko gamit ang kamay na nakapatong dito. At sinabi sa malumanay na boses. Sabi pa ni Lanlan, gusto raw niyang maging tatay ko rin ang Itay niya. Nakangiti akong tumango, ngunit nang lumingon ako para tingnan si Itay. Nakita kong namumutla ang kanyang mukha, at bigla na naman siyang yumukod ng mabilis sa sahig. Kamahalan, nararapat po sa akin ang kamatayan. Kasalanan ko pong hindi ko napalaki ng maayos ang aking anak, kaya siya nakapagsalita ng kung ano-ano sa inyong harapan. Parusahan niyo po ako, kamahalan. Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya. Tinitigan ko ang namumula niyang noo. Nangilid ang luha sa aking mga mata. Itay, may nagawa na naman po bang mali si Lanlan? Sabi ko, habang dali-dali kong hinihipan ang kanyang noo. Hinawakan ako ni Itay, at pinilit akong lumuhad kasama niya. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa kanyang kamahalan. Wala pa pong muwang ang aking anak na babae. Hindi po niya pinag-iisipan ang kanyang mga sinasabi. Kasalanan ko po ang lahat, kaya sana po, kamahalan, huwag ninyong sisihin ang aking anak. Lumapit sa amin ang mahal na emperador, at inabot ang kanyang kamay para itayo ako. Sobra naman ang sinabi mo, Ministro Shen. Napakaganda ng ngiti ng mahal na emperador. Sa tingin ko nga ay napaka-inosente at kaibig-ibig ni Lanlan. Ang mga sinabi niya ay lubos kong ikinatuwa. Hindi lang siya hindi parurusahan. Dapat pa nga siyang bigyan ng gantimpala, pero si tatay, para siyang nakarinig ng napakasamang balita. Napaupo siya sa sahig, mukhang may nagawa na naman akong mali. Pagka-uwi namin galing sa palasyo, hindi nakatulog si tatay buong gabi. Yakap-yakap ako ni nanay habang namumula ang kanyang mga mata. Nanay, hindi ko po sinabi sa mahal na emperador ang sekreto ko. Habang yakap niya, namula na rin ang mga mata ko. Pero sabi naman po ng mahal na emperador, bibigyan niya raw po ako ng gantimpala, pati si tatay. Nang marinig iyon ni nanay, lalo niya pa akong hinigpitan sa pagkakayakap. Alam ni nanay, kasalanan naming lahat ito ng tatay mo. Hindi ko maintindihan kung bakit sila ang may kasalanan. Hanggang kinaumagahan, may dumating na kautusan mula sa palasyo. Tunay ngang tumutupad sa salita ang mahal na emperador. Nagdala ang mga tao ng ilang bol ng ginto, pilak, at mga alahas. Pagkatapos basahin ng punong yunuko ang kautusan, nakangiti siyang nagsalita sa akin. Binibining consort Shun, ang araw pagkatapos ng 3 araw ay mapalad. Magandang araw iyon para pumasok sa palasyo. Mingala ako at tiningnan siya. At kumurap-kurap, hindi po binibining consort Shun ang pangalan ko. Ako po si Shenlan. Nakangiti pa rin siya. Kayo na po si binibining consort Shun. Iginawad mismo ng kamahalan ang titulong iyan. Pagkasabi niyon, ibinigay niya ang dekreto sa kamay ni tatay. At umalis na kasama ang kanyang mga alagad.
Si nanay, na buong gabing nagtimpi. Napahagulgol na lang sila habang nakatingin sa utos ng emperador. Palihim kong tinanong ang alalay kung si Dao Dao na nasa tabi ko. Ano po ang isang binibining tiyun? Si Dao Dao. Nanginginig ang boses habang sinasabing, isa po sa mga asawa ng kamahalan. Napaisip-isip ako, tulad po ni na Itay at Inay. Halos ganoon na nga po. Kung ganoon, bakit po sila umiiyak? Napalingon ako kina Itay at Inay. Inabot ko ang kamay ko at pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Inay. Inay, huwag na po kayong umiyak. Payag na po akong maging binibining tiyon ng kamahalan. Lalo lang lumakas ang iyak ni Inay. Sa sumunod na 3 araw, may ilang matatandang babae ang dumating sa bahay. Karamihan sa kanila ay para turuan ako ng mga tamang asal pagpasok sa palasyo. May ilang asal na masyadong komplikado at mahirap pag-aralan. Kahirapan man, may iilan din akong natutunan. Ang huli sa kanila ay matagal na nakatayo sa harap ko. Nakatitig siya sa aking mga mata. Namula ang mukha niya, tapos namutla. Namutla, tapos namula ulit. Ano po yung gawain sa silid tulugan? Tinitigan ko lang siya ng inosente habang dilat na dilat ang aking mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi. Binibini, ang kailangan nyo lang tandaan. Kapag nasa kama na kayo, kailangan ninyong laging sundin ang kamahalan. Paano naman po sa ibang oras? Kailangan nyo pa ring sumunod. Kung ganoon, wala po palang espesyal sa gawain sa silid tulugan. Nang araw na papasok na ako sa palasyo, umiyak sina Itay at Inay. Kaya nakiiyak na rin ako sa kanila. Nang dumating ang kamahalang emperador, sumisinghot-singhot pa rin ako. Lumapit siya sa harapan ko. Ganito ka ba kitakat na maging aking binibining tiyon? Tumingala ako sa kanya, habang namumula ang aking mga mata. Iba siya ngayon kumpara noong huling beses. Nakasuot siya ng isang matingkad na dilaw na balabal. Lalo nitong pinalitaw ang kanyang mukha, na parang yung batong jade na itinatago ni Itay sa kanyang silid aklatan. Kamahalan, nagugutom na po ako. Paiyak-iyak kong sabi, totoo po, kasi po, maghapon na akong abala. 2 pirasong kakanin lang po ang nakain ko. Hindi inasahan ng kamahalan na dahil lang pala doon kaya ako umiiyak. Natigilan siya saglit, bago siya mahinang tumawa. Lalo siyang gumagwapo kapag tumatawa. Ang sarap din pakinggan ng tawa niya. Kumuha kayo ng makakain. Tumuko siya at tiningnan ako. Saka siya bahagyang ngumiti at sinabing, yung matatamis. Ang beteng na nagbabantay sa pinto ay mabilis na tumugon at nagmamadaling umalis. Hindi nagtagal, nagdala na siya ng ilang platito ng kakanin. Nagliwanag ang mga mata ko nang makita ko yun. Umupo ang kamahalan sa tabi ko. Matapos niya akong panooring kumain ng ilang piraso. Sa kanya ako tinanong, hindi ka ba natatakot sa akin? Umiling ako habang kumakagat ng kakanin. Hindi naman po mabaho ang amoy niya. Kahit may amoy siyang mapait, may kasama pa ring banayad na halimuyak. Napakabango po, pero lahat sila, takot sa akin. Sabi niya habang natatawa, nilunok ko ang laman ng bibig ko. Sigurado po, dahil masasamang tao sila. Habang sinasabi ko yun, sumangga sa ilong ko ang mapait niyang amoy. Kaya hindi ko napigil ang bahagyang kumunat ang noo. Takot sa kanya ang mga taong yun. O baka dahil masyado siyang mapait. Kamahalan, kumain din po kayo. Inabot ko sa bibig niya ang pinakamatamis na kakanin. Sabi ko habang nakangiti para suyuin siya. Ito po ang pinakamatamis sa lahat. Ibinaba niya ang kanyang tingin at sinulyapan ang kakanin. Tila may dumaang kislap sa kanyang napakadilim na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig. At kumagit ng kaunti sa kakanin. Nakita ito ni Beteng Lee na hindi kalayuan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinintay niyang lumunok ang kamahalan. Bago siya nagtanong na para bang naghihintay ng papuri. Matamis ba? Napangiti ang mananipis at magaganda niyang labi. Matamis. Agad kong isinubo sa kanya ang lahat ng natira. Sinamantala ko ang pagkakataong mapalapit sa kanya. At sumangot ako ng malalim. Parang nabawasan nga ng kaunti ang mapait na amoy. Pero kaunting-kaunti lang talaga. Pagkatapos noon, kahit paano ko pa siya subuan. Wala nang nagbago pa. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Tiningnan niya ang mga cake na isinubo ko. At sinabi ng tila napipilitan, Shenlan, kung hindi mo na kayang ubusin, itapon mo na lang. Hindi mo kailangang isubo lahat yan sa tiyan ko. Kasabay nonay ang matalim na sulyap niya kay Eunuch Lee. Ligpit niyo na yan, malamig niyang utos. Pero hindi pa ako busog. Habang papalapit si Eunuch Lee, dali-dali akong dumampot ng 2 piraso at isinubo sa bibig ko. Tiningnan ng kamahalan ang namimilog kong mga pisngi. Hindi niya napigil ang mapangiti at marahan itong kinurot. Ginugutom ka ba ni Lord Shen sa inyo? Pero dahil punong-puno ang bibig ko, wala akong mailabas na salita, para tumutol. Ang tanging naamoy ko lang ay ang mapait na halimuyak mula sa kamahalan. Nabawasan na naman ito ng kaunti, na empacho, hindi naman ganoon karami ang kinain ko.
Nang dumighay ako sa pangatlong beses, tumayo na ang kamahalan. Sabi ni Yaya, nasa pagpasok ko sa palasyo. Ang karangalan ng pamilya Shen ay karangalan ko rin. At ang kahihiyan nila ay kahihiyan ko rin. Basta't ako'y nagkamali, mapaparusahan sina itay at inay. Nang maisip ko yun, agad kong tinakpan ang bibig ko. Hindi na ako nang ahas na dumighay muli. Mukhang naparami ang kain ko. Halika't samahan mo akong maglakad-lakad sa labas. Sabi ng kamahalan, habang nakatingin sa nanginginig kong balikat dahil sa pagpipigil ng dighay. Mahinahon ang kanyang boses. Agad akong tumayo. Sige po, bahagyang ngumuso ang kamahalan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Sa pagkainis, tinakpan ko ang aking bibig. Nagmamadali akong sumunod. Ang kasuotan ni Binibining Chun ay sadyang napakagarbo. Ang mga patong-patong na palda ay tila namumukadkad sa aking paanan sa bawat hakbang ko. Kung titingnan, mas maganda pa ito kaysa sa mga piyani na namumulaklak sa gilid ng daan. Nakatuon lang ang atensyon ko sa aking mga paa. Hindi ko napansin ang emperador na naglalakad sa unahan ko. Bigla na lang siyang huminto. Aray, napasubsob ako ng malakas sa kanyang likod. Nawalan ako ng balanse, at natamba ako patalikod. Ngunit bago pa man ako bumagsak sa lupa, humarap siya, hinawakan ang bewang ko at hinayla ako pabalik. Isang matapang at mapait na amoy na may kasamang bahagyang halimuyak ng insenso ang nagmula sa kanya. Napakabango, bahagya siyang kumunat noo. Bago pa man siya makapagsalita, nakaamoy ako ng bahagyang masamang amoy, na nanggagaling sa di kalayuan. Wala sa sarili ko siyang hinayla. Nagtago kami sa likod ng isang malaking bato. SSHHH nakita kong akma siyang magsasalita.